Magandang umaga sa lahat na nanonood ngayon sa video ito. Ako po si Dudong Armado. Ako po ay isang cancer patient. Na-diagnose ako noong 2022 September 17. Umipira ako noong 2022 September 2020. Kala ko madali lang kasi ano yun, tapos ng opera balik ako ng normal. Kala ko tapos na, hindi pala. Pagdating ng January 2023, nagpa-schedule kami ng chemo yun sa SPNC. Daming nakapila chemo. So ang chemotherapy, no, kung sa private ka, umaabot ng 87,000 per session. Wala kami magawa, wala kami pera. Tiris kami ng pila. Doon naawa sa amin, sa akin yung ano, kasi kasusurvive ko lang sa operasyon. Tapos na-schedule ako ng chemo na 8 months. Hindi ako nakatapos kaagad sa chemo kung 8 months kasi hindi na ako kumakain. Nahihirapan ako. Kala ko yun na ang katapusan ko, yun na ako. Sabi ko sa sarili ko, kung ano man ang binigay ng Panginoon, tanggapin ko. Ngayon sa awa naman ng Diyos, na-admit ako uli sa ospital. Tapos nakasurvive din, tuloy ang chemo ko. Pagkatapos tuloy ang chemo ko, umalik naman ako sa dati. Naawa ang Panginoon, binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Pero masakit isipin kasi yung mga anak ko naghihirap din. May anak man ako, totoo, may anak ako sa abroad. Milyon ang ginastos, pero pinaghirapan niya yun para sa kanyang sarili, hindi sana para sa akin. Kung mayroon man sa akin, siyempre makashare din yung mga kapatid niya, mga mama niya, ako. Pero ano, wala man tayong magawa, kaya nangyari na yun. Tapos ngayon hindi pa tapos ang chemo. Akala ko tapos na, hindi pala. 5 years pa akong maghihirap, magano, every 3 months check up. Pagdating ng 1 year, ano na naman, pasuki naman yung kaloob-looban ko ng ano, mga ikipo na para sa makita lang yung ano ang nandoon sa loob. Maka-schedule ako karong January. Paano? Wala na kami pera, wala na ano. Paano? Santay na lang ako kung anong ibigay uli sa Panginoon sa akin. Sabi naman ng mga kaibigan ko, mga anak ko, tulungan ko yung sarili ko. Tinutulungan ko naman yung sarili ko, hindi ko naman pinabayaan. Bumalik na ang katawan ko, malusog. So sa awa ng noon,
Dito ako ngayon, nagsasalita, i-share ko lang ang nangyari sa buhay ko na hindi maganda ang karanasan. Ang karanasan ko sa pag ano yan, yung tawag na colon cancer. So, tinanong ko ang doktor, bakit anong dahilan nagka-colon cancer ako, Dok? Sa inheritance. Pangalawa, sa pagkain. Ang lakas kong kumain. Gusto ko araw-araw kinilaw yung ulam ko. Sinugba. Yun. Ang kagustuhan ng panglasa ko. Yun pala sa akin din babalik. Flashback. Yung sakit niya colon cancer, pag wala kang milyon, wala, tapos kagaya ng pinsan ko, kapamangkin ko, wala, naubusan sila ng pera, naka-schedule siya doon sa SPNC na i-opera, pero natakot siya. Kailangan sa sakit na ito, labanan mo man, lakas loob kang lumaban. Kaya hindi talaga basta-basta. Naranasan ko na yun. Lahat na hirap, tiisin mo. Lahat na sakit, tiisin mo. Tsaka sakripisyo sa mga anak mo o asawa mo. Mabuti na lang hindi ako pinabayaan sa aking mga anak o sa aking asawa. Yun na lang, doon ko na lang ang iniisip ko na nagsakripisyo nga sila sa akin, bakit ako hindi lumaban? Sabi ng mga doktor ko, pag hindi ka lumaban, tatalunin ka talaga sa sakit na ito. So pinaglabanan ko, nandito ako ngayon. Ito ang upuan ko simula na naoperahan ko hanggang ngayon. Ginagamit ko lang siya, upo dito, palamig, pagkwento-kwento para sa buhay ko. Kaya ang buhay ko, wala pang katiyakan kung hanggang saan ang ibinigay ng Panginoon sa akin na bonus. Kasi tawag ko itong bonus, ako'y 64 years old na, mag 65 years old na. I-share ko lang ito sa mga tao na usog magkain, ng mga pagkain na ultra talaga. Kung kaya yung kinilaw, sinugba, yun. At saka palagi kakain ng baka, yun. At sa akin, hindi ako mayabang. Noon, hindi ako kakain pag wala yung mga pagkain na yan. Araw-araw kinain ko kinilaw, sinugbang baboy, bulalo, balbakua, yun. Doon ko nakuha yung sakit na yun para malalaman lang ninyo kung saan galing ang tawag na colon cancer. Sa pagkain, masarap kainin, pero pagdating ng dulo, mahirap pala. Umabot na sa 1.2 ang gasto ng anak ko. Hindi pa tapos yan, ha. Meron pa akong every 3 months nga medication, check up. May every 1 year pa. May ilang year pa, may 4 na year pa, 5. Hindi pa man ako na colonoscopy at saka CT scan. Ngayon January pa man ako magpa-colonoscopy o CT scan. So karong January, mabuti na lang may SPNC na madali makalapit ka
Kahit magtiis ka ng linya doon, malapit ka, libre, wala kang babayaran. Pero doon sa ospital, wala kang babayaran. Pero ang gastos doon, doon sa ospital, mga pagkain, hindi ka naman, kung libre ka man, yung bantay mo, hindi man pwede. Iba sa ibang bansa, walang di-allow na bantay. Dito, spoiled ang may sakit dito. Ako lang, yung opera ako, 2 or 3 ang bantay ko. Ang inaprobahan ng ospital, 2. Pero di man kaya kay mga babae, pupuslit yung isa, magtago sa CR para 3 lang magbantay sa akin kasi di man kaya ng misis ko nga buhatin niya ako nga kay ang tahi ko, ang ako sobrang sakit pag na magalaw ka. Pero kung nakahiga ka lang, wala kang naramdaman. At saka magpapasalamat na lang ako sa mga doktor ko sa Brookings-Shire na si Dr. Purakan o si Dr. Magno. Sila gid talaga ang nag-alaga sa akin sa sugat ko, sa mga kalusugan ko. 5 ang doktor ko doon. Dr. Binaventura, si Dr. Vega, yung isang doktor ko, nakalimutan ko na yun. Si Dr. Danilo Rutsa ba yun? Basta, Dr. Danilo. Kalimutan ko lang apelyido. Yung 5 doktor na yun talaga, araw-araw andyan sila sa akin. Hindi nila ko pinabayaan. Tanungin ako kung masakit pa ba, saan ba banda, may problema pa ba. Basta alagang-alaga ako. Pero alaga naman po sila sa bayad ko. Ganun talaga pag may pera ka. Pag wala kang pera, wala ka talaga. Kung basimsi ka, matagalan talaga ka magaling. Pero magaling ka man. Mga magaling man din ang doktor ng SPMC ngayon, hindi naman kagaya nung unang panahon na 1 lang, 2 doktor. Ngayon marami na naghahanap. Noon ang cancer, ang nila treatment noon, nahirapan ka makasurvive kaya kulang pa ang medisina i-treat sa'yo. Hindi kagaya ngayon. Sabi, kung may sakit man kayong ganyan, kailan maaga pa, na. Kaya kung stage 3, stage 4, buhay ka pa. Kung stage 5, hindi na ka pangako yan. Sa akin, stage 3 pa man. Pinutulan ang tinaik ko ang bituka ko ng mga 12 inches. Parang isang roller kahaba ang putol sa akin. Tapos ang pahirap doon sa asawa ko, nakabag ako noon. Yung bag, yung ang dumi ko sa gilid na dumadaan, pinutol man yung tubo papuntang ng puwet. So sa gilid na daan yung ko dumi. Araw-araw, akala ko madali lang. Oo nga, madali lang ang pagkilis, pati sa CR, punga sa limpyo, alcohol, gamit lahat. Problema doon. Pinakamura dito nabili namin is 375 each. So pintahin mo sa isang araw, 2 beses ka mag-ilis. So 700. Hindi pa kasali yung mga gamot ko. 700 isang araw.
Saan kukunin yun? Ano naman ang mga anak ko? Wala tayong magawa. Isip na nga ako noon, natapusin ko lang yung sarili ko para wala nang maghirap. Pero yung anak ko, kahit mahirap na siya doon sa labas, pinilit pa rin niya na ang mga need ko dito may padala niya. So, kayo, kung ano, kayo, isipin ninyo, mahirap lang ako, isa lang akong driver, taxi driver, saan kukunin talaga yung ano, yung araw-araw? Araw-araw, 1.9, lahat kasama ang gamot. Buti na lang, may dalawa akong anak, kahit kaunti lang sildoan doon sa ano, sa anak ko sa Saudi, kung may sildo mo sila, tamang-tama lang yun sa kanila. May isa kong anak na babae, may anak din, pero hindi ako pinabayaan nila, pati sa mga anak ko dito. Tulong-tulong, masarap talagang may anak. Yun ang tandaan ninyo. So, kayo mga magulang, mahalin ninyo ang mga anak nyo, at saka kayo din mga anak, halin din ninyo ang mga magulang nyo. Gaya sa mga, hindi ko naman buhatin ko yung bangko ko para sa mga anak ko. Hindi. Talaga silang ang tulong-tulong. Sino man yung andoon may pera, yun ang gumastos. Yung dito naman mga anak ko walang pera talaga, walang ang pamilya, tama-tama lang sa buhay nila, kaya may pamilya naman, sila din ang nag-alaga sa akin. So, ganun lang. Tapos, yun naman ngayon, December, malungkot. Kasi check up, preparasyon naman para karong January, para masuri kung may makikita sa bituka ko, another naman medication. Kulang alam kung ano-ano, basta hindi pa na makatiyak. Sana ay bigay sa Panginoon ang mga kahilingan ko ngayong Pasko na magkabuo ang aming mga anak. Mag-uwi sila ngayong December. Kaya hindi pa tayo sigurado. Baka hindi na ninyo ako maabutan. Basta wala. Di na sila. Gusto ko lang, kita kayong lahat, mga anak ko masaya. At saka buo din kayo. Kahit anong mangyayari, buo din kayo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Pusin ko na. Sabi ko lang siguro lahat. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel ko, Dudong Armado. Ang totoo kong pangalan ay Benjamin Arnaez. Yan. Kasi 3 kaming Dudong Armado sa YouTube ngayon. So ako,
si Dodong Armado. Yung iba nagtatanong kung sino si Dodong Armado, malalaman din ninyo ang mga next na vlog ko, umpisa ng buhay ko, simulang ako naging tao. Kung saan ako galing, saan ang pinanggalingan ko, malalaman ninyo sa susunod. Bye bye, maraming salamat.